excited na akong makauwi. Kasi I have this idea. Yung 1x setup ko kasi 46. That's the wolf tooth chain ring. Ngayon, I bought this Alu gear. Siguro ilang buwan na rin nakakalipas. Unfortunately, it doesn't fit dun sa gravel bike ko. So, dun ko sana siya ilalagay pero hindi siya nag-fit dun. Tapos, dito ko siya tinry. Sumasayad din siya. Dito ang problem niya eh. So, I have this idea, guys. Since dun sa Factor Austro Gravel, inalisan natin yung piyesa niya, mayroon nga pala akong GRX rotor, pero GRX na pwede kong magamit, no? So, what we're going to do is try this rotor crankset na GRX naman siya, compatible with GRX, doon sa Alu gear. Since this is Shimano, tapos 4 volts din siya, 110 BCD, tignan natin baka gumana. Isang taon na sa akin tong crankset na to, guys. Naalala ko, nabili ko rin ito, Black Friday sale, November. Parang ganun din. So, 2024, Black Friday sale. Sakto, isang taon na siya. Parehas lang naman yung mga screw. Kaya kahit magka halo-halo. Alright. So, ito na yung mga chain rings. Then, linisin muna natin. Sana okay itong ginagawa nating setup. Siyempre, hindi lang okay, kalakip na ng okay ito eh, safe tayo dito. Kailangan naka-torque na properly. Yung talaga, buti naisip ko yung ganito. Hindi ko alam, pinapabenta ko na nga ito eh. Niiwan ko na siya sa Cycles and Brew. I'm asking Gab, baka may kilala sila na gustong bumili. Kilala naman din kasi itong Alu gear. Pero yun nga, swerte. We don't need to sell. Sana nga lang, pag nilagay natin dun sa bike, eh mag-okay siya. Yung tawag dito, hindi siya sumayad dun sa frame. Okay guys, tanggal na natin yung Dura Ace with wolf tooth chain ring. Kakabit natin yung rotor. So, kailangan ko ng higpitan siguro.
Pero papacheck ko pa rin to sa bike shop kasi syempre safety first. First time natin magkabit ng rotor. Bago natin talaga siya gamitin o i-test. May alog ba? Wala naman siyang alog. Yun. Try na lang natin. Pero pa-check muna natin sa bike shop. Okay naman na yung clearance niya dito eh. Safe naman yan. Okay guys, tapos na yung experiment natin. I hope maging okay. Pero syempre, bago natin talaga siya gamitin na i-ride, just to make us safe and meron tayong peace of mind, pa-check natin talaga sa talagang mechanic, no? First time ko nagkabit ng rotor. Bali, pakita ko sa inyo. So, ito na siya guys. Yan. So this is the crank. Yung crank arm niya is rotor. 165 yung yung haba, yung crank length. Tapos alloy gear ito, 44 teeth. Bali, yung rotor bumagay dun sa frame natin. Diba? Tagal na tong rotor na to, 1 taon na to. Gamit ko siya dun sa Ostro Gravel. Bali, GRX siya. No, rotor compatible GRX. So naisipan ko ilagay dito yung alloy gear kasi hindi ko ma-fit yung Dura-Ace dito sa frame. So bumagay siya, rotor arm na halos ka-color ng frame natin. Tapos yung XT, may accent na gray din siya. Kaya bumagay yung pairing niya. Successful. Pero syempre, gaya na sinabi ko, pa-check muna natin sa mechanic. Okay na guys, pasado na sa mga mechanic. Yan. So, 3 mekaniko na napagtanungan natin dyan. Okay guys, I've done some riding with this setup. Alam ko marami na pong nag-iintay ng bike check video about this new gravel bike na ginagamit natin, the Giant Revolt. Pero intay-intayin lang po kasi kailangan pa natin siyang i-ride ng maraming beses pa. Kailangan pa natin siyang i-test. Pero palagay ko, this is the final setup na nung bike. Kailangan lang talaga natin siyang i-ride pa bago tayo makapagbigay ng review about this Giant Revolt gravel bike. For the meantime, ito nga po, gamit na natin yung 44 teeth na chainring ng alloy gear. So yun mga kapadyak, if you like this content, please give it a thumbs up. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe at my YouTube channel. Ride safe, stay healthy. God bless you all. This is the Cycling Chef.